Kumusta mga lods? Ngayon ay araw ng linggo, November 2. At nandito tayo sa Dalampasigan dahil titingnan natin kung ano ba sitwasyon ng dagat dahil mayroong paparating na bagyong Tino. At ito ay sa hapon na mga lods. Yan ang sitwasyon. Mamayang gabi daw dadaan si Tino sa amin. Sa totoo lang mga lods, mga bahay dito hindi pa nakarecover lahat nung bagyong Udit. Kaya sana wag sumintro itong bagyong Tino sa amin. Dahil yung mga bahay namin giba-giba pa yung iba. Dahil hindi gano'n naman kayaman nakatira dito sa aming barangay. Dahil barangay nga lang, wala ka masyadong income. Saka yung income namin dito kadalasan pangingisda lang saka sa bukid. At ito naman yung sitwasyon dito sa may bandang kalsada sa highway. Kung saan maraming kabahayan mga lods. Ano, medyo bumubugso-bugso na yung hangin. Tsaka yung ulap medyo makapal-kapal na kaya tayo uwi na dahil baka abutin tayo ng ulap na makapal. Medyo maaksyon na ng itim na. Kaya tayo magmadali na umuwi. At update ko lang kayo mamaya. Ayan ay bahay na ginagawa pa bago pang ginagawa mga lods. Tapos yan yung hangin medyo mawawala tapos babalik naman. Kaya update ko lang kayo mamaya mga lods. Ayan, nandito natin sa bahay at biglang nawala yung makapal na ulap kanina mga lods. Bilis lang tumakbo. Konti lang natira. Ayan medyo maliwaliwanag naman yung kalangitan. Pero mahangin pa mga lods. Mukhang ang bibilis ng mga ulap kanina mga lods. Ang bilis tumakbo kaya medyo lumiwanag agad yung langit. At yan na naman yung mga ulap mga lods. Kumpul-kumpul na naman. Mabilis lang magkumpul-kumpulan. At yan kanina medyo maliwanag yan. Ngayon kukumpulan na naman yung mga ulap. Mabilis lang makadami, makakumpul. Siguro malakas yung hangin sa itaas. At meron pa ako narinig dito mga bata. Yun naglalaro pa yung mga bata. Nga, malas 4 na mahigit ngayon mga lods ng hapon. Ayun nagpapahangin pa yung mga bata. Uy, umuwi na kayo at may maitim na ulap na baka umulan. Yan okay, nagkakapobya na sa pagkagandang nagkakabagyo dahil napobya ko dun sa Yolanda at saka Odette, magkasunod yun. Sana to sa amin lumihis to sa amin dahil ang balita kung hindi sa maasin sa Ordinliti sa baybay daw maglalanpol. Malapit lang sa amin yun. Sana wag na muna, sana sa ano na lang, malayo. Kung saan walang tao, doon na sana dumaan tong bagyon to. Dahil nakakatakot. Sinabi ko nga kanina, nagkapobyan na ako sa bagyo. Ayan mga lods. Ayan mga lods, bigla nang umulan. Ayan malakas. Kanina nagkukumpulan lang yung ulap. Ngayon bigla nang bumuhos yung ulan agad. Medyo kinakabahan talaga ako sa bagyong to. Nakatulog pala ako kanina mga lods, mga alas 6 kasi medyo luminaw-linaw. Kaya ako nakatulog ngayon alas 9 na ng gabi. At madilim na, saka may kapitbahay namin hindi naman lumikas. Nandyan lang din pala sila sa kanilang bahay. Kaya kami hindi na rin lilikas. Yan at pakiramdaman na lang to mga lods. Yan, kung narinig mga lods. Pakiramdam lang tayo para kung ano man makalumikas tayo. Sana wag na masyado rin makasto na hindi nakapasok. Basa na pala yung likod ko. Nagbihis pa yung road dahil hindi natin namalayan. Nabasa na pala yung likod natin kanina. Saka
Ganito talaga, pagka matanda ka na, nininervous ka. Siguro, update na lang kayo bukas mga lods. Wala kami gagawin pa. Oras na pala naman kasi 10:38 na ng gabi at ganito nakalakas sa amin ngayon. Wala nga lang tayo makita ng video dahil madilim. Pakinggan nyo yung ingay ang alas, yung lakas ng hangin, no? Burn out na nga pala mga lods. Kanina pa nag-burn out, mga alas 7 yata yun. Nag-burn out. Kung narinig yung mulod, parang crack na maandag sa ingay. Ako, huwag sana lumakas dahil yung zero namin huwag naman sana. Galaw-galaw din yung hero ko, yung katip ko. Ayun o. Sama naman. Nakakatakot mga lods. Tapos yung mga pusa pa may pang-ingay. Yan, kung narinig sa mga lods, yung ingay ng hangin. Yan o. Oras natin mga lods, 10:45 na ng gabi. Mukhang palakas na. Ito na yata siguro yung sintro o ito na yata yung bagyo. Ganito malakas, tapos lumalakas, tapos mawawala, you know, yung lamig nyo. Talagang gumagalaw rin yung natin natin. Naman huwag napasulap yung atit natin. Inom muna tayo ng tubig.
Update ko lang kayo bukas mga lods kung ano mangyayari. Dahil takot na mga lods. Titigil mo natin natin video. Oras natin mga lods, alas 11:02 na. Ito na yung ano ng bagyo. Lakas na kanina, natakot ako mag-video kaya tinigil ko. Ano, narinig niya mga lods? Takot. Takot mga lods. Narinig yung hangin. Napakalakas na. Ito. Magalang yung natin natin. Sana naman huwag natuklap yung atit natin. Inom muna tayo ng tubig. Update ko lang kayo bukas mga lods kung ano mangyayari. Dahil takot na mga lods. Titigil mo natin natin video. Good morning mga lods. Kumusta kayong lahat? Ngayon ay alas 6:15 na ng umaga. At masyadong marami yung loob ng bahay dahil marami mga dahon-dahon pumasok. Dahil pinapasok doon sa may atik banda. Yan, magandang umaga mga lods at kumusta kayo? At ito nga pala sitwasyon ng ating bahay. Wasak yung ating bubong ng CR. Pasalamat pa rin ako sa Panginoon at ito lang yung na-damage. Natip lang ng ating CR. At ito, mayroong dumaga na isang puno ng papaya. Napakaraming bunga. Ayan o. Masarap to sa tinula. Kaya lang maghahanap pa tayo ng kapare nito. Yung manok. Ayan o, dumi na ng CR namin, pambihira. Pero pasalamat pa rin ako sa Panginoon Diyos dahil itong CR lang ng bahay natin ang nasira. Tara at gumala muna tayo sa labas. Tingnan natin sitwasyon. Ito naman pala mga sitwasyon mga lods. Yung mga kapitbahay ko yung naglinis na dito kanina. Pinutol na nila yung mga saging na nakahambalang. Ayan o. Ito yung pathway papunta doon sa bahay natin. Dahil tayo gumala na kanina pa. At yun, yung mga yun, naglilinis pa rin yan. Mga nakadagan doon. At dito banda halos hindi na makita yung daanan o yung pathway. Dahil sa nakahambalang mga saging at mga puno. Yan mga lods. At dito may natumba pang poste ng ilaw. Ng kuryente ng mga kapitbahay. Ayan o, marami sila dyan nakakonek. Ito yung street light mga lods, nalaglag. Ito yung street light na malalaki na lumipad. Yan o yan, yung bagong project. Lumipad. At ito lahat ng sitwasyon dito sa amin mga lods. Hindi naman kami napuruhan. Kami nagpapasalamat sa Panginoon dahil inilayo kami sa sentro ng bagyo. Dahil ang bali-balita noon sa tatama sa may maasin. Kaya kami nagpapasalamat dahil inilayo sa amin. Ang bali-balita mga lods doon sa Silago yata nag-unang naglandfall. Tapos sa may St. Bernard nagkabaha doon. Kaya kawawa naman yung mga tao doon.
ito sa amin, pasalamat kami at ganito lang nangyari sa amin mga lods. Wala masyadong epekto dahil nalayo nga sa amin yung sentro. Kagabi nga mga lods, halos at talagang nervyos ako dahil nagkapubya na nga ako sa bagyo. Dahil nga nung mga sunod-sunod na bagyong super typhoon sa amin. At sige mga lods, hanggang dito na lang at maraming salamat sa inyong panonood at suporta niyo sa ating munting channel. Inuulit ko po sa inyo, maraming salamat sa mga organic viewers at silent viewers. Sana po huwag po kayo magsawang magsuporta sa ating munting channel at sa mga bagong napadpad sa aking munting channel, pwede ba hilingin ko sa inyo mag-subscribe, mag-like at mag-comment at paki-share na lang po kung maaari. Ayan po, sige po, maraming salamat at meron lang po sana ako hingin pabor sa inyo kung maaari po bang matulungan po ninyo itong mga nasalanta ng bagyo, lalo na sa Silago, sa San Bernard, sa Katmon at sa Cebu rin po. Kung meron po kayo dyan, maaari magbigay po kayo sa kanila, pakibisitahin lang po ninyo sila para personal po ninyo silang makita kung anong sitwasyon nila. Ayan po, maraming po salamat sa inyo at sige po, pagpalain po sana kayo lahat ng buong may kapal. At sige po, hanggang dito lang. Paalam.